So before we start this interview po, I would like to introduce ourselves first. My name is Crisana Faustino po, and my other group name. My name is Alberto de Monte po. Yes. For introduction lang po, can you briefly introduce yourself and your background in politics? My name in politics is Luison Elgabre Ako si City Councilor Jun Tuson Jr. from Dita, Santa Rosa, Laguna. Actually, I have two professions. I'm a dentist by profession and a chemical engineer. So I use my professions to help or to do my projects uh, in helping people in Santa Rosa. Like, for example, bloodletting, which is in line with the medical profession. And I'm doing my tree planting activities in line also with the engineering. It is also for the protection of environment. Three-termer as a city councilor. At the same time, ako ang three-termer na POC chairman or Peace and Order Council chairman ng ating syudad. At the same time, ako rin ang chairman ng Public Utilities and Transportation. Firstly, we have two questions regarding political ideology. Una po, what political ideology personally align with? And paano po nito na-influensyahan yung mga decisions at actions na ginagawa niyo po as a politician? Yes. Political ideology, I stick on the local government code, which we are following in legislating resolutions and ordinances. Doon ako nagbabase ng mga legal basis para magawa natin ang mga legality ng isang ordinance or resolution. Nagbe-base tayo doon para sa legality ng isang ordinansa or resolution na nakakatulong sa ating bayan ng Santa Rosa. Unang-una, siyempre kailangan may political will ka. Yung iba kasi pagdating sa political, lumalaro ka. Ako, hindi. Basta kung ano lang yung tama, yun ang ginagawa ko. For the second question po, can you explain po kung paano nag-a-align yung personal beliefs or yung mga paniniwala niyo po sa political affiliations or parties niyo na kinabibilangan po? And how does this shape your legislative priorities? Yes, as I have said a while ago, I'm basing it on the local government code. Meron tayong parang libro or Bible sa isang legislator na yun ang paniniwala ko na dapat sundin at yun nandun lahat ang mga kailangang paggumawa ng legal na batas. Nandun ang aming parang Bible namin. Then correlating with my colleagues, naniniwala kami na pag ginawa natin yung halimbawa belief mo na ikaw ay tumulong sa ating mamamayan or sa ating bayan ng Santa Rosa, katulad ng halimbawa paggawa ng resolutions, kasi I'm talking of resolutions and ordinances kasi ang trabaho ng isang legislator ay gumawa ng mga batas para sa ating bayan, no? Therefore, I believe na sa pag may vision ka na tumulong sa kapwa, doon mo mai-correlate yung talagang gusto mong mangyari, yung nako-connect mo yung trabaho mo bilang politiko. Halimbawa, nakahanap ka or nakarinig ka ng problema ng isang certain group, gagawan mo kaagad ng solusyon sa pamamagitan ng isang batas or ordinance or resolution. Like for example, napansin ko dati may mga kabataan na nagtatap sa board exams. Nagawan ko ng ordinansa yan na sa mga top 10, meron din naman sanang incentive. Pag may incentive ang mga kabataan na nag-excel sa kanilang chosen professions, like mag-top 10 ka sa board exams,
may incentive yan. Yun, isa sa nagawa kong ordinansa sa bayan ng Santa Rosa. Okay. Actually, maganda yung meron kang partido. Siyempre, pag lumalaban ka, iba rin yung partido. Pero siyempre, kahit may partido tayo, basta ko na lang yung right, basta ko na lang yung tama. Doon lang. In concept of power and authority naman po, we have 2 questions po. Paano nyo po mapaperceive yung konsepto ng power or kapangyarihan po sa politics? Para po sa inyo, paano nyo po gagamitin yung power na to para sa benepisyo po ng mga mamamayan? Ang power ng isang katulad kong legislator or nasa legislative body, ang power lang talaga namin ay gumawa ng batas. Ang paggawa ng batas, gagawa kami ng pag nagawa na yung batas, nasa sangguniang panlunsod ang pag-approve or magkaisa kayo sa sangguniang panlunsod. Pagka nagkaisa at na-approve, ang talagang mag-i-implement ng mga batas na ginagawa namin ay ang ating local chief executive, ang ating mayor. Ano mo ako kasi sabi ko nga, kung ano lang yung tama, yun ang ginagawa ko. Yun lang. Next po, sa mga oras po ng pamamahala nyo po, could you share an experience where you had to make a difficult decision related sa exercise of power po? Paano nyo po siya ina-approach and ano po yung nagiging outcome niya po? Actually, mayroon akong sample niyan. As in this moment, nagagawa ako ng review ng resolution or ordinance ng mga barangay. Pero talagang ang basehan ay yung local government code. May mga legality or constitutionality na dapat pag gumawa ng batas, merong kang sinusunod dapat. May guide ka. Yun nga, sinasabi ko yung ating local government code. Yung power na sinasabi, ang power natin ay hindi mo magagawang ikaw lang. Collegial function ang legislative power. Kaya kung ipinasa mo halimbawa ang isang batas na gusto mong ipasa, nasa kasamahan mo yung pag majority or nag-approve or umayon sa yung ordinansa, okay yung ordinansa mo, maipapasa, ma-approvean. Actually, pagdating sa politika o sa authority, lalo na pagbaba sa tao at pakikipag-usap, siyempre, kung sino yung kaharap ko, kung yan yung professional, yung pagharap ko sa kanila as a professional din. Pero dadagdagan ko bilang chairman ng Peace and Order, siyempre, medyo yung aking committee na hawak, medyo critical yan. Medyo marami akong masasagasaan, pero alam ko yung handling. Tsaka ugali ko, basta ano lang yung tama, yun ang gagawin ko kahit may masagasaan ako. The next naman po is about political philosophy po. How do you involve the citizen in policy-making process para ma-ensure na yung opinions, claims, arguments ng mga mamamayan ay naririnig po ng gobyerno? Actually, pagka gumawa, more on legislative power tayo Pag gumagawa ka ng isang ordinansa or resolution or batas ng ating bayan, mas maganda na ilagay yung approved na batas sa mga conspicuous places. Katulad ng ilalagay mo kung na-approve na, halimbawa, bawal manigarilyo, na i-implement natin yan sa electronic board sa ating bayan ng Santa Rosa, yung mga tarpaulin or mga kailangan makita ng mga mamamayan sa mga, sabi ko nga, sa conspicuous places, yung madaling makita. Actually, nagpapatawag ako ng meeting o binababaan ko sila. Example, sa mga HOA o Homeowner Association, merong mga policy na gusto naming ibaba sa bawat either barangay o homeowners. Sinasabi namin na ito yung mga dapat, ito yung proper para nagkakaroon ng dagdag kaalaman na kailangan malaman din nila. Now, for the last part of the interview, meron po tayong last 2 questions. Okay. And this is about the challenges and solutions na na-encounter nyo pa as a
councilor. Yan. So, in your opinion, ano po yung isa sa mga political challenges na kinakaharap ng Pilipinas or ng Santa Rosa po as of now? And paano niyo po ito maa-address in a way na aayon sa principles niyo as a politician? Political challenges Yes po, or like issues po. or issues, katulad halimbawa, ngayon, ang problema natin pag umulan ay baha, di ba? Yun, paano natin masosolusyonan? Actually, pagka ganyan, sa mga konsehal kasi may kanya-kanyang chairmanship. Halimbawa, pag sa baha, meron dyan para chairman ng infrastructure, mga ano yan, urban, yon. Kasi for me, ako ay chairman ng health and sanitation at saka laws and ordinances. Kaya pagdating sa chairmanship ko, doon ako nagko-concentrate katulad ng yun nga sinasabi ko, yung services na in-offer natin sa mga mamamayan na kailangan nating gumawa ng mga batas na mararamdaman ng ating mga mamamayan. Katulad ng halimbawa sinabi ko sa medical sector ng aking nagkakaroon tayo ng actually medical, dental, yung bloodletting, yun. Laws and ordinances, marami tayong sinusunod dyan or pinag-aaralan. At sabi ko nga, meron ka dapat alam sa mga batas bago mo isulong ang isang gusto mong batas na mangyari, na susundin or ilalatag sa bayan ng Santa Rosa. Pag dito sa Santa Rosa, kumbaga parang kumbaga chicken na chicken sa akin yan kasi alam ko na yung trabaho. Basta't alam mo yung trabaho, napakadaling solusyonan yung problema. For the last question po, paano niyo po ipo-perceive yung kahalagahan ng mga kabataan sa pag-shape ng future ng Philippine politics? Mukhang yan politika na talaga. Actually, ang paniniwalaan nyo lang dapat ay yung tama. Good governance. Ang tama lang sa good governance, yung talagang tama ang susundin. Maraming mga, hindi ko rin masasabing kasi pag nakita mong mali, huwag nyong isulong. Pagka halimbawa nakakabuti sa marami, yun, gawan ng paraan. Gawan ng paraan at sumunod sa batas. Halimbawa sample lang natin, mga kabataan, pagka naggawa ng ordinansa, halimbawa, bawal manigarilyo, ano yung mga dapat mong gawin? Bawal manigarilyo po. Susundin mo yung nasa batas. Sumunod ka sa batas, di ba? Yun ang para sa kabataan na talagang magkakaroon dapat tayo ng good governance na sa pagsunod ng mga kabataan sa mga batas na isusulong sa ating city government. Okay po. Now, follow-up question lang po. Ano po yung advice nyo para sa mga aspiring politicians? Like, for example po, yung mga SK, ganun po. Yan. SK, dapat ang susundin nyo yung katotohanan, hindi lang yung posisyon. Serbisyo ang gawin nyo. Mga SK na may hangad na tumakbo or maging gustong magkaroon ng posisyon sa politics. Basta susundin nyo yung kalooban nyo or yung paniniwala nyo na tama. Na ito ang makakatulong sa mga kabataan. Doon sa mga bata, napapasok, especially lalo nga SK, Kasi alam mo, dapat yan na nai-groom ng maaga. Kasi nga nangyayari, may mga bata pumapasok sa politika na ang tingin agad kung paano magkakapera di ba? Dapat ang gawin nila, kaya nga pag may lumalapit sa akin mga kabataan na papasok sa politika, lalo kay SK, sabi ko, ito yung gawin nyo, kung ano yung dapat, kung ano yung proper, tapos isama niyo sa programa niyo bilang bago kayo papasok sa politika at kayo mga kabataan, isama niyo yung lalo yung sa anti-drugs kasi napakahalaga nun Kasi wala namang pinipili pagdating sa droga Matanda nga, nabibiktima niya, pero mas maganda sa mga kabataan na papasok sa politika. Isama niyo.
Now, thank you po for sharing your insight with us. Salamat po sa paglaan ng oras considering your hectic schedule po. Now, meron po ba kayong final message para sa mga students or citizens na makakapagpanood po ng interview kung sakali? Yes, sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan na gustong pumasok sa politika, no. Pag kayo ay pumasok sa politika, halimbawa, katulad ng SK, kailangan nyo lang sundin ang paniniwala nyo na dapat tapat. Yun. Tapat sa serbisyo, tapat sa paniniwala sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ang ating guide sa lahat ng ating ginagawa. Maging tapat lang sa trabaho at magiging successful kayo. Salamat. Yes, kaya maraming salamat sa pag-interview. At syempre, alam niyo, napakaganda ng pagkakataon na to na ako ay nabigyan ng pagkakataon na may parting sa inyong mga kabataan, sa mga kabataan nyo na kumbaga kayo yung ano ba sabi ni Gat Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan, tama yun. Pero bilang kabataan, siyempre, mag-aral kayong mabuti para pag nakatapos kayo, meron kayong magandang future para sa ginagawa.